po ay si Myrna Perez Villa, kasalukuyang presidente ng Newton Kamingawan Farmers Association, na nakabase po kami sa Purok Kamingawan proper, Barangay Talok, Bago City, Negros Occidental. Sa kasalukuyan po, umaabot na kami to almost 800 hectares po ang Newton Kamingawan Farmers Association, na may kasalukuyang miyembro po na 420 members. Nakatanggap po kami ng isang combine harvester, isang tractor, isang ride-on transplanter at saka 2 floating tillers. Nang wala pa po ang makinarias na ito, it was 2017 po nang binisita ako ng aming Office of Provincial Agriculturist na si Attorney Japet Mascolino, together with the City Agriculturist na si Sir Carlito Indencia. Ito po ay inopen nila sa akin ang farm mechanization. Natatakot sila na baka mawalan ng trabaho ang komunidad. Ang sagot ko po, 101% ako na gusto ko tanggapin ang makinarias kasi nakikita ko na in the long run, mawawalan na talaga ng mga trabahador ang aming farmland. With the introduction of the farm mechanization sa aming locality, nagkaroon po kami ng launching with the former governor, Governor Marañon. Ang mga makinarias po na at the start na pinahiram sa amin ng probinsya, ito po ay nakatulong sa amin ng malaki. Napadali po ang aming land preparation sa aming mga farmland. At saka nakita po namin, nagkaroon po kami ng reduction sa gasto sa aming expenses sa aming mga kaumhan. Then, tumaas po ang aming production. Sa kasalukuyan po, 775 hectares to close to 800. Umaabot na kami po ng more than 500 hectares na aming mabigyan ng serbisyo sa combine harvester. Kaya po, yun pong aming dinadaing na kulang pa rin po ang makinarias na andito sa amin. Lalong-lalo na sa mga tractors po. Kasi yun, pag gumamit kita ng mga tractors sa rotation ng ating mga farmland, yun po ay napakabilis ng aming land preparation. At saka po, ma-practice namin ang tinatawag na synchronous planting. Makikita po ninyo ang aming office ng Newton Kamingawan Farmers Association. Yun po ay katas ng farm mechanization. Yan po ay galing sa kita namin sa combine harvester, sa mga tractors at saka sa iba't ibang makinarias na binigay po sa amin. Sunod, meron na rin po kaming pinapatayo na shed ng aming makinarias na yan po ay galing po sa kita sa aming combine harvester. Then, ang kaming ibibigay sa amin na rice mill, nagpiprepare na rin po kami ng building. Ang aming mga operators po ay binigyan ng training bago namin pinaakyat po sa mga makinarias. Ako rin po as chairman ay umattend din po ako ng trainings. Hindi lamang po sa operation ng mga makinarias, pati na rin po sa mga financial management, tinuruan din po kami ng PhilMec. Sa nakikita natin ngayon, ang buhay magsasaka, nakikita natin kung paano bumabagsak ang presyo ng palay, umaakyat ang presyo ng fertilizer. Yan po ay isang area na gusto namin bigyan pansin ng national government po kung anong tulong ang maibigay po sa mga magsasaka. Sa tamang paggamit ng makinarias, masagaan ang ani, mataas na kita, mabuhay ang magsasaka. Maraming salamat po. Ang RCEF Mechanization Program, ito po ay malaking tulong ang nangyari dito po sa aming asosasyon. Ito po ay nagpabilis ng aming trabaho sa aming palayan. Tumaas po ang aming kita at saka bumaba po ang gastos namin. Ito po ay patuloy kaming nananalangin na sana po itong programa, ang RCEF Mechanization Program, ay patuloy na bigyan pansin ng ating gobyerno para ito po ay makapagbigay ng malaking tulong sa aming magsasaka
Malaking pasasalamat namin sa PhilMec, lalong-lalo na kay Director Baldwin Halyurena at of course po kay Senator Cynthia Villar. Maraming salamat po at patuloy kaming nananalangin na mabigyan nyo ng pansin ang ating magsasaka hindi lamang sa RCEP Mechanization Program but sa ibang component pa po na mabigyan ng tulong lalong-lalo na ang presyo ng palay ngayong panahon. Maraming salamat po.